Dalawang binata na kunang nakakapit ng mahigpit sa poste habang tinatangay ng malakas na ragasan ng tubig. Makaligtas kaya sila? Kilala daw sa bayan ng Tunga, Leyte ang tulay na ito na matikas na nakatayo sa Astorga River. Yung kasing tulay na yan, nakagawian na kahit hindi taga-barangay namin. Pumupunta talaga dyan para maglaba, mag-picnic din. Yung iba nga, nagiinuman pa. Malilim daw kasing tambayan ang lalim ng tulay. May espasyo doon na pwede kang maglagay ng mesa, ng mga upuan. Doon may dumadaloy na tubig, hindi ka may expose sa init ng araw. Tsaka pag maulan naman, hindi ka maano nung ulan. Kaya nakasanayan na rin daw ng buong angkan ni Rodel na mag-get together dito. Nung araw na yon, parang nagka-anuhan kami na pumunta doon para magsalo-salo. Muntik pa nga raw tumakan sila dahil nung gabi, bagong kanilang get together, bumuhos ang napakalakas na ulan. Pero nang humupa ito, tinuloy nilang plano. Mga alas 8 yata, o medyo humina na yung ulan. Ayaw na nga sabi. Kaya bandang 1:30 ng hapon, laking pagtataka nila nang ang ilog nagsimulang mag-alboroto. May nakita na lang kami na may mga debris na nakasama at saka doon na malabo na yung tubig. Dito na raw mabilis nagpulasan ng kanilang pamilya. Ang mga pagkain nila mabilis na tinangay ng tubig. Sa puntong ito, isa lang daw ang nasa isip ni Rodel, ang mailigtas ng kanyang mga anak. Ang takot ko noon kasi kasama ko yung mga anak ko eh. Yung isa kong anak, di ko na nga nahawakan. Buti na nahawakan din siya nung isang kasama namin. Karga-karga ko yung bunso kong anak. Habang marami sa kanilang pamilya ang nakaakyat na sa tulay, ang dalawang pinsan naman ni Rodel na sina Carl at JP naiwan sa ilalim at nahirapan ang tumawid. Tinangkapan raw kasi nilang magsalbo noon mga gamit. Naabutan sila ng tubig, hindi na sila makatawid dahil sa sobrang lakas ng ragasan ng tubig. May malalaking bato doon at saka may mga nakausling mga steel bars. Si Carl makikita nakakapit sa isang poste habang nakayakap naman sa kanya si JP. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan si Nerd Community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video nito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod mga viral video at trending topic. Dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim. At Dapat Kay Rick. Paano kung ang kalabaw sa bukid maging BFF ng inyong chikiting? Disney Princess yan? Iba kasi yung aura ni Jewel pagdating sa mga hayop. Kasi yung anak ko, talagang may puso siya para sa mga hayop. Pansit-pansit lang daw kung tawagin, pero hindi naman gawa sa noodles ang noodle-like strands na ito na tinatawag ding lukot at nagmula sa mga donsol o sea hare. Ano naman kaya ang lasa ng sea spaghetti na ito? Magdala ka lang ng suka, fight na yan. Dalawang binata matindi ang kapit sa isang poste sa ilalim ng tulay. Ang tubig kasi rito bigla na lang lumagasa. Tuluyan kayang maanod at pinabukasan nila? Isang taon na nga lang daw sa kolehiyo si JP at matatapos na siya sa kursong criminology. Pero sa nangyaring pagbaha, tangayin na rin kaya ng agos ang kanyang kinabukasan? Samantala, ang mabilis at malakas na pagragasa ng tubig sa ilog nagmula raw sa kabundukan. Kapag may malakas na ulan sa mga kabundukan, nagkakaroon ng tsansang maipon ito at dumaloy sa mga ilog. Ang biglang pagtaas na tubig at malakas na ragasa mula sa taas, sanhi naman ng pagbaha, erosion o flash flood. Dami mong alam, Kuya Kim. Maging ang kalabaw na ito nakunan sa video na tinatangay na rin ng tubig. Makalipas sa mahigit 5 minutong pagkakapit sa poste, Naghanap kami ng lubid, wala kami makitang lubid. Buti may kasama kami, may dalang tuwalya. Yun yung ginamit namin na paghahawakan nila para may angat sila doon sa taas. Sige. Sige. Wala! Ginaw! ang magpinsan nailigtas din. Ako si JP, isa sa dalawang lalaki na inaagos ng tubig sa video. Na huli ako kasi yung dalawang upuan kinuha ko pa po. Kaso wala, biglang lumakas yung tubig. Pumunta lang kami sa may likod ng poste kasi hindi malakas yung tubig doon. Doon kami nag-steady.
3 kalabaw na iligtas yun. Pero isa lang yung nakuha doon sa video, yung naaanod. Sa ganitong mga sitwasyon, nakabantay pa rin daw ang lokal na pamahalaan. Meron po kaming mga nakalagay po na mga flood control markers doon po sa mismong flood prone areas po. Meron po tayong monitoring team para sa pag may mga ganitong masamang panahon po, minomonitor po natin ang ilog. At ang payo niya sa mga residente at dayo sa lugar. Iwasan po natin ang magkaroon po ng mga activity po doon sa ilog, lalo na po pag masama ang panahon. Natuto naman daw dito sina Rodel. Huwag makipagsapalaran kung alam na may ulan na, may ambo na masama ng panahon, siguro iwasan na muna maligo sa ilog. Maging alerto sa mga paparating na bagyo ngayong taon, mga kapuso. Tandaan, higit na mahirap kalabanin ang kalikasan, lalo na kung walang paghahanda at biglaan. Malapansit na nakukuha sa tubig. Totoo bang dinudumi lang daw ito ng isang hayop sa dagat? Kung ganoon, bakit ito paboritong kainin ng mga tao rito? Magdala ka lang ng suka, fight na yan. Kung sa isla ng Siargao, nagkalat ang mga turista at napakaganda at napakalinis itong dagat. Sa kabilang dako naman daw ng Surigao del Sur, ito na namang nagkalat sa Pampang. Ang lukot na mula sa mga sea hare o donsol sa Tagalog. Sikat itong lukot sa amin kasi mahal ang bintahan to sa amin. Isa sa mga kumakasa sa pagkain ito, ang banging isdang si Danny, na makikita sa video na walang ano-ano. Sinubo ang lukot, fresh from the water. Astig din, no? Today's video guys, may lukot akong nakita at kinaon ko agad ito dahil masarap ang lukot sa amin. Sumasama lang daw si Danny sa kanyang asawa sa dagat para gumawa ng content na i-upload online. Nagsisilbing sideline na niya ito para makatulong sa asawa. Lalo pat alam niya ang hirap ng isang solo parent. Grade 6 pa lang ako, wala na yung mama ko at papa ko na lang naiwan. So ang hirap talaga ng buhay. Grade 4 pa lang daw kumakain na ng lokot si Danny. Kinalakihan ko po yung dagat, lalo na yung pangunguhan ng lukot. Ang ikaganda dito, yung kunting sipag mo lang sa dagat, makakain ka na. At ang madalas daw niyang ibida sa kanyang vlog, itong lokot na pinupulot lang niya sa kanilang lugar. Ang naghahaba ang mga hibla nito rin daw ang tila nagdadala ng swerte sa vlog ni Danny. Na-monetize mo talaga ako sa content ko na ng lokot kasi nasasayan sila sa pag-content ko nito. Kapag may extra naman siyang lokot, nabibenta pa niya sa iba. Mula sa halagang 50 pesos per kilo, nagmahal na rin daw ito ngayon at nasa 150 pesos na. Malaking bagay na rin daw ito sa kanilang pamilya, lalo pat nasa 14 at 8 years old na ang mga anak nila. Pero ang tanong, kung dumiyan ng donsol, bakit ito kinakain? Yung lukot ay hindi talaga ito dumi ng donsol. Ito po talaga ay itlog niya. Ito ang lukot o itlog ng sea hare na kadalasang makikita sa mga baybayin at tidal flats sa Pilipinas. Ang donsol o sea hare ay isang uri ng mollusk na kamag-anak din ng mga sea snail at octopus. Para siyang slug na maliliit lang yan. Tapos meron ka makikitang na parang antena niyan na nasa ilalim lang siya ng buhanginan, yung sa dalampasigan. Hermaphrodite din sila. Ibig sabihin, may parehong male at female organ sila at posibleng magpalitan ng similya at parehong mangitlog. Ilang itlog ang nakapaloob sa mahabang hibla na yan? Milyon-milyon lang naman. Daming mong alam, Kuya Kim. Ngayong araw, mangunguha raw si Danny ng lokot. Hi guys! Low tide ngayon at ito yung perfect time na madali ka lang makakuha ng lokot. Ganito yung lokot guys. Fresh ito at pwede itong kainin. Sarap. Maalat-alat siya guys. Parang sutanghon, bihon. Ito pa raw ang wonder ng lokot. Tumitiklop din daw dito ang lansa ng isda kapag hinaluan ito sa pagluluto. O sige nga, sampulan nga natin. Lulutuin natin ito ng tinulang isda with lokot. Magpakulo na tayo ng tubig. Saka ilagay ang sibuyas, luya, leeks, kamatis at bell pepper. Ilagay na rin natin yung isda.
timplahan ng asin. Kunti lang kasi maalat na to. At ang panghuli, ilaga ang bidang lokot. 1 minute lang pagpabukal ng lokot kasi madali lang man maluto yung lokot. Hindi lang pang sabaw, pwede rin daw iprito ang lokot. Paliguan ng harina at isawsaw sa itlog. Kaunting prito lang. Pwede lang ihain para sa pagod na asawa. Malinamnam, tsaka nakakaalis ng langsa ng isda, tsaka mabango, masarap, malinamnam. Tikman mo naman yung crispy na lokot. Masarap. Pero hindi madumi ang lokot. Ligtas pa rin ba itong kainin? Safe kainin ang lokot. High in phosphorus, high in potassium, sodium, calcium, magnesium, iron at saka zinc. Kailangan din siyang kainin kaagad once na ito ay nakuha natin sa dagat. Ayon sa kasabihan, hindi pinupulot ang pera. Pero kapag sinwerte ka nga naman, yung pinupulot mo lang na pinandidirihan ng iba, pwede rin palang magdala ng sustansya at kita. Kaya hindi malulungkot sa pagkaing lokot. Isang bata, best friend ng isang kalabaw. Yung anak ko, talagang may puso siya para sa mga hayop. Pero hindi lang kalabaw ang tila nabighani sa kanya. Mga mahal kong rescue! Sali kayo! Pati ibang hayop, feeling close din. Ang mga hayop na mismo yung lumalapit sa kanya. Iba kasi yung aura ni Jewel pagdating sa mga hayop. Wow naman! Disney princess yan. Ang mga bida sa kwento ang 12 taong gulang na si Jewel at ang kalabaw na si Kaukaw. Hindi ko akalain na ganyan yung best friend ko. Saya na saya ako at puno akong pagmamahal sa kanya. Pero bago natin sila tuluyang kilalanin, magsimula muna tayo sa unang panahon. Ang mga kalabaw naasahan sa bukirin bago pa man maimbento ang technology at makinarya. Besties na silang maituturing ng mga magsasaka dahil all around silang maasahan. Malalakas, praktikal kasama, at low maintenance kumbaga. At sa tamang pag-aalaga, pwedeng umabot hanggang 30 years ang kanilang buhay. Ang dami mo alam, Kuya Kim! Dito sa Bukidnon, nakatira ang 10-year-old na kalabaw na si Kaukaw. Yung chewin po ng asawa ko, pinagbilin po niya yung kalabaw nila sa amin kasi wala po siyang paglalagyan sa kanila. Nung una, mailap daw si Kaukaw at nanunuwag pa. Pero sa bunsong anak ni na JR na si Jewel, tila na humaling dito. Noon po yung nilagay siya ng lolo ko dyan. Na-shock po ako kasi nakita ko siya na malaki talaga siya na kalabaw. Curious po ako so linapitan ko siya kasi wala si mama noon. Hinihimas-himas ko siya, kinakausap. Tapos yun po yung simula. Ang bata na si Jewel, paunti-unti na palang napapaamo ang matapang na Kaukaw. Iba kasi yung aura ni Jewel pagdating sa mga hayop. Araw-araw na silang nagsasama, na nakikita na niya si Kaukaw, unti-unti na niya nakikilala. Araw-araw ang bonding ng dalawa. Pero ang mala-fantasy na kwento ni na Jewel at Kaukaw, hindi lang puro saya. Dahil tulad ng isang pelikula, may pagsubok din ng itong si Kaukaw. Gusto raw ibenta ng kanilang mga kamag-anak. Sabi ng mga anak nila, matanda na raw po yung tatay nila. Kaya napag-isipan po nila na ibenta. Sad po ako yun. At umiiyak po ako dahil wala na akong kalaro. Mahal na mahal ko po si Kaukaw. Pero nung makita nila kung gaano nakalapit si Jewel sa kalabaw, Ayun po, hindi po natuloy. Nakita rin ni tatay na napapamahal na rin po ni Jewel si Kaukaw. bukod kay Kaukaw, may mga rescue animals din sila ng mga aso at pusa. Nagalit ako minsan kasi nagdala siya ng pusa dati. Tapos sabi ko sa kanya, Jewel, bakit mo ba dinala yan? Kasi alam mo naman na mahirap na yung buhay natin. Tapos
magdagdag ka pa ng palalamunin sa atin. Sabi ni Jewel, ma, huwag kang mag-alala, ma. Hindi naman to pagkain na bigas yung gamit natin. Naisipan ni JR na i-post ang kakaibang pagkakaibigan ni na Jewel at Kaukaw online, kung saan milyon-milyon ang natuwa sa kanilang pambihirang pagsasama. Ang kwento ni Jewel at Kaukaw napansin din ng isang international film company. Si Jewel kinuha bilang talent para sa isang indie film na tumatalakay sa pagmamahal sa mga kalabaw. Aba, worldwide ng datingan. Malaking oportunidad po yan para sa amin at lalong-lalo na rin na makilala kami di lang sa Pilipinas kung hindi po sa buong mundo. Nang dahil sa pambihirang pagkakaibigan, nakapagpatayo na ng bahay ang pamilya ni Jewel. Mabuti na lang at hindi siya natakot kay Kaukaw. Yung takot wala sa kanya kasi hindi naman talaga mananakit yung isang kalabaw kung hindi mo ipoprovoke. Yung bata, nakita niya na safe yung kalabaw. Huwag kang magalit. Pero paano nga ba napapaamo ng isang bata ang isang malaking hayop? Nakikita ko dito is yung imprintation. Na-imprint yung kalabaw doon sa bata as surrogate yung tao. So, siya yung nag-aalaga at binibigyan ng rewards at every time na tinawag niya, lalapit siya, meron siyang treat. Nakatutuwa mang tignan, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Mere size nung kalabaw, pagdikit lang sa'yo niyan, lalo na kung nasa gilid ka, maaari kang masaktan. Especially kung bata, maliliit na tao. So dapat alam natin ang mga safety precautions pagka nag-a-approach tayo ng miski na domestic animals na may kalakihan. Marami tayong magiging kaibigan na iba-ibang itsura, lahi o pinagmulan. Katulad ni Kaukaw, na talaga namang one of a kind. Mahalin sila at bigyan ng halaga dahil malay nyo, sila na pala ang makapagbabago ng inyong buhay. Ang dami mong alam, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod mga videong nag-viral dito lang sa Agadong amom, Kuya Kim. At dapat kayo rin.